Hello mga kaibigan, nandito na naman tayo sa panibago nating video. Ngayon, dito pa rin tayo sa War Legends. Yes, at ngayon ay ituturo ko naman ngayon sa inyo ang tungkol sa mga buildings. So dito sa mga buildings na to, malalaman natin kung anong mga function ito. At dito ay mayroon tayong 15 na buildings. So ngayon magsisimula tayo dito sa Tower of Mana. Ito yung mana. Kapag meron ka nito, so magagamit mo yung mga scroll mo. Yan po ang function nito. Tapos storage din po kasi ito, mana storehouse. Yan. At sunod naman, ito namang artillery tower. Ito yung isa sa building na pangdepensa mo. Defensive tower of dwarves. Fires explosive shells at ground enemies. So ito po ay kaya niya lang pong patamaan itong mga mga nasa lupa, pero yung mga lumilipad hindi niya po kayang patamaan. Yan po. Tapos mahina po siya dito sa katulad nito, catapult, at saka itong bomber, at saka itong rocketer. Bakit? Kasi malalayo po kasing piston nila, kaya di yan abot ng artillery tower natin. Ganon din sa light force, di niya rin abot yung ballista at sniper. Maliban doon, abot niya na lahat kasi lumalapit na yung ibang mga kalaban. Katulad nito, yan, knight, fox rider, warsmith, at saka swordman. Sunod ay ito namang crossbow tower. Yes, ito naman, ang kahinaan niya naman ay yung mga ground units. Di niya kasi kayang patamaan yun, kasi ito nakadesign lang siya sa mga kalaban na lumilipad. Yan po, katulad nito sa aeronaut, venom speeder, wind mage, at saka copter. Yan po, kaya niyang mga patamaan yan. Maliban dyan, sa mga ground units din niya kayang patamaan yung ground units. At sunod naman, ito namang Tower of Light Magic. Yan. Ito naman, ang kinaganda nito mga kaibigan, kahit lumilipad pa yung mga kalaban, ay kayang-kaya niya pa rin patamaan kasi nakadesign naman siya sa mga ground units at saka panghimpapawid mga kalaban na lumilipad. Tapos ang kahinaan niya lang din, katulad ng ibang mga defensive tower, ay yung mga pangmalayuan na kalaban, katulad nito, rocketer. Itong drill kasi lumalapit nga ito, pero umiilalim naman siya sa lupa. Kaya pag umilalim yan sa lupa, di na yan mapatamaan. Pero kapag lumitaw naman, saka lang mapapatamaan. Ganon. At saka katulad uli ng catapult, yan, malayuan yan, di yan abot ng ating defensive tower na to. Ganon din sa bomber. Pag itong bomber na ito, pag lumapit ito, matatamaan ito, pero pag nakalapit talaga ito sa kanya, bagsak, sira kaagad itong ating tower kasi malakas itong bomber na to, sumasabog yan eh. Tapos ito naman sa light force naman, ganun pa rin, sniper, kahinaan niya, tsaka itong ballista, yun, kasi malayuan yan. At ito naman, copter, tinatamaan niya rin ito, subalit talagang malakas din ang bagsak ng bomba nito, kaya madali din siyang masira.
Ganon din sa biker. Medyo malakas din ang impact sa kanya pag binaril siya nito. So ngayon, dito naman tayo sa Altar of Heroes. Yan. Itong Altar of Heroes naman, dito naman natin mare-recruit yung mga heroes. Katulad nitong Paladin, Bombardier, at saka Princess. Yan. So ngayon, itong pag in-upgrade mo yan, kasi nakalock pa kasi ito. Pag in-upgrade mo yan, saka ka lang makakapag-recruit ng 2 heroes. Hanggang sa 3 upgrade, pwede mo nang ma-recruit yung 3 ng sabay-sabay. Yan po. Sunod naman, dito naman sa Infantry, yun. Yan naman ang ma-recruit natin dito pag nakapag-tayo ka nito, pwede ka nang makapag-recruit ng Princess LB na ito, tapos Caravel, Archer, at saka Fox Rider. Yan po mga kaibigan. At saka pwede ka na rin makapagpatayo ng defensive tower na ito po, na Tower of Light Magic. Yun. Yan po mga kaibigan. So pag in-upgrade mo po yan, Infantry nito, makakapag patayo ka uli ng pangalawang tower. Yan po. Katulad nito, itong Tower of Light Magic na ito, di ka makapagpapatayo nito hanggat wala ka nun. Ganon din sa 2 pang defensive. Kailangan din nila nung iba pang yung building. Tapos yan po. Tapos dito naman tayo sa Dwarven Forge. Yun nga, sinabi ko kanina, katulad nito, di ka rin makakapagpatayo nung cannon mo, yung artillery na sumasabog din kapag wala ka nito. Kaya ito, kung maglalaro ka, kailangan nasa gitna ito para hindi ka agad masira ng kalaban. Yan po. Ganon din yung Infantry. Dapat malalayo sila sa gilid. Yan po. At kapag nakapagpatayo ka nito, ang mare-recruit mo naman ay itong Biker, Bombardier, at saka Warsmith. Yan po mga kaibigan. At saka pag na-upgrade mo naman ito, makakapagpatayo ka ng pangalawa mong artillery. Ito nga po, pakita ko ulit sa inyo. Yan po, artillery tower na ito. Yan. Tapos itong sniper, mai-recruit mo na rin po yan. Yun po, yan ang magdadagdag dyan. Sunod naman, ito namang human monument natin. Katulad din po nung 2 nauna, ito po ay makakapagpatayo ka rin ng isa pa pong tower, defensive tower. At yun nga, yung crossbow. Kapag wala ka nito, di ka makakapagpapatayo ng crossbow tower. At di ka rin makakapag-recruit ng knight, guardsman, at itong paladin na hero. Yan po. Pag na-upgrade mo po yan, syempre, makakapagpatayo ka na naman ng isa pang crossbow tower. At makakapag-recruit ka na rin ng ballista, knights, ayun, kanina pa yan, knights. Itong guardsman, yan. Yan po. Uy, nandito din pala sana. Ang madadagdag lang po pala dito, itong ballista. Yan po mga kaibigan.
Sunod, ito namang shipyard. Yan po mga kaibigan. Ito naman, tinatayo naman ito sa gilid ng pangpang tubig, pagitan ng tubig at lupa. Tapos, pag napatayo mo na to, ito naman yung magagawa mo dito, itong slope. Itong slope naman na ito, kaya niyang patamaan yung panglupa. Yan. At saka pang tubig, pang himpapawid. Pero mapatamaan lang niya yung panglupa naman kapag nasa gilid ng lupa yung building na pinatayo or mga kalaban. Yun po mga kaibigan. Tapos pag na-upgrade po yan, ito naman madadagdag yung caravel. Pero yung itong caravel naman, ang kaya niya lang din patamaan ay yung mga nasa ibaba lang. Di niya kayang patamaan yung mga lumilipad. Ganon po mga kaibigan. Sunod, dito naman tayo sa sanctuary. Yan, pag nakapagpatayo tayo nito, ay yun, makakapag-recruit tayo ng healer. Itong healer na to, habang nakikipaglaban yung mga kasamahan niya, hinihil niya. Kaya yung mga damage sa kakampi niya ay hindi basta-basta uubos yung buhay kasi hinihil niya nga. Yan. Tapos pag na-upgrade siya, yan, makakapag-recruit ka na ng Wind Mage, yung lumilipad na nakasakay yan sa Agila. At saka ito namang Fox Rider na nakasakay naman syempre sa Fox. Yun. At saka ito naman ang sunod natin, factory. Yan. Kapag meron ka nitong factory na ito, makakapag-recruit ka ng copter, lumilipad, nakasakay sa helicopter. At kapag na-upgrade mo po yan, yun, makakapag-pagawa ka na ng ballista. Itong ballista ito, malayuan yan. At saka syempre itong biker na kayang patamaan yung lumilipad. Yun mga kaibigan. Sunod, barracks. Ito yung isa sa pinakaunang importante mong magawa kapag nagsisimula ka pa lang maggawa ng kampo mo. Kasi dito mo marirecruit itong pinakauna, swordsman. Ang swordsman kasi hindi siya nangangailangan ng kahoy, gold lang, okay na sa kanya. Yan po, marirecruit mo po yan, yung apat na yan dito: knight, archer, warsmith, at saka itong swordsman. At syempre kapag na-upgrade mo po yan, madadagdag yan ang sniper at saka itong guardsman. Yan po mga kaibigan. Sunod, ito namang farm. Sa bawat pag-upgrade mo ng castle, ito talaga madadagdag yan. At kapag syempre hindi ka nagdagdag nito, yung tao mo, di ka rin makakapag-recruit ng mas maraming tao. Kapag nasira ito, yun, di ka na makakapag-recruit. Kailangan mo makapagawa ng mas marami nito. Pero hindi ka rin naman makakapagpagawa nito kung hindi mo ina-upgrade yung castle mo. Yun po mga kaibigan. Kasi nandito yung mga pagkain ng mga tao mo. Yun po. Sunod, ito namang yung sawmill. Dito naman tinatrabaho yung mga kahoy. Tapos ang purpose kasi nito, kung medyo malayo na yung castle na dinadalhan ng mga worker mo ng mga kahoy, kailangan mong gumawa talaga ng sawmill para mas mapalapit yung dinadalhan ng mga worker ng kahoy. Yan po, kaya mas mapapabilis yung trabaho kasi di na nila kailangang maglakad ng malayo papunta pa sa castle. Yan. At syempre, ito na yung pinakasunod, pinakahuli,
ang castle. Yan po mga kaibigan. Itong castle na ito, una mong magagawa nito pag meron ka nito ay ito lang, barracks. At syempre, ito din, recruit mo din ito, ay magagawa mo din ito, mapapatayo mo din kung pasunod-sunod kasi yan, meron ka ng kung meron ka ng farm at saka sunod yan itong barracks. At kapag napatayo mo ng barracks at saka itong farm, pwede mo na siyang i-upgrade. Saka mo lang magagawa itong Altar of Heroes, Human Monument, Factory, Dwarven Forge, Tower of Mana, Elven Tree, at Sanctuary. Yan po mga kaibigan. At syempre, pag in-upgrade mo yan, may another farm na naman na unang-una mo dapat na tinatayo para makapag-recruit ka ng mas maraming tao. Yan. At syempre, ma-upgrade mo na rin yung Elven Tree at yung iba pang mga building. Yan po. Hindi mo po yan ma-upgrade yung iba dyan hanggat di mo na-upgrade ng una yung castle mo. Ganun po mga kaibigan. So hanggang dito na lang po ang ating video. Sana'y nagustuhan nyo ang ating topic ngayon. Sa susunod na mga video natin ay ang topic naman natin ay yung about sa mga tao naman. Yes, units. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe naman po para ma-notify po kayo sa ating mga susunod na video. At para naman may mga matutunan pa tayong mga about dito sa ating laro na pinapakilala ko sa inyo na yan po, War Legends. Yan po. Maganda po ito pag nasubukan niya. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!